Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag niyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Tinanong siya ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?" Sumagot siya, "Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya't tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao." Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay recognition. Madalas nating marinig ang kasabihang, hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa hirap at sa ginhawa. Sa ganitong pagtingin, mas malalim nating nauunawaan na ang pagkilala ay hindi lang basta pagkatanda ng pangalan, hindi lang pagsasabi ng kilala ko siya. Ang tunay na pagkilala ay may kaakibat na karanasan, pag-unawa, pagtanggap, at pagkakakapit ng puso. Kaya ang salitang pagkilala, ang nais nating pagnilayan ngayon, sapagkat ito ang puso ng ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, sa gitna ng ating paghahanda sa pagdating ni Kristo ngayong Adbyento. Sa tagpong ito ng ebanghelyo, pababa sina Jesus, Pedro, Santiago at Juan mula sa bundok ng Tabor sa Mount of Transfiguration. Doon sa bundok nakita ng tatlong alagad sa isang sulyap ang kalulhatian ni Jesus. Nagningning ang kanyang mukha na tila araw at ang kanyang mga damit ay naging puting-puti. Isa iyong nakakapangilabot ngunit kamangha-manghang karanasan. Ngunit pagbaba nila, sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitaing ito, hanggang sa muling mabuhay ang anak ng tao." Isang babala na may kasamang pagbibigay ng hudyat. Bago makilala si Jesus sa kanyang buong kapangyarihan, kailangang makilala muna siya sa anyo ng isang Mesiyas na magdurusa at mamamatay. Kaya nga, mga kapatid, nang tanungin ng mga alagad si Jesus tungkol kay Elias na inaasahang darating, itinuro ni Jesus si Juan Bautista bilang katuparan ng propesiya. Subalit hindi siya nakilala. He was not recognized. Hindi siya pinakinggan. Sa halip, siya'y pinahirapan at pinatay. Gayon din ni Jesus ang mangyayari sa kanya, sa anak ng tao. Dito natin mas nasasalamin ang tunay na krisis ng mundo. Ang krisis ng hindi pagkilala. Maraming mga palatandaan, maraming paalala, maraming pangyayari, ngunit kung hindi marunong kumilala ang tao, mawawala ang saysay ng lahat ng iyon. Si Juan Bautista ay naging tinig sa ilang, nananawagan ng pagbabalik loob, ngunit hindi siya kinilala ng mga pinuno ng kanyang panahon. Si Jesus ay nagpagaling, nagturo, nagpakain at nagmahal. Ngunit hindi siya kinilala ng mga tumangging buksan ang kanilang mga puso. Sa panahon ng Adbyento, ang hamon sa atin ay muling matutong kumilala. Minsan, ang Diyos ay dumarating sa anyo ng hindi natin inaasahan. Hindi sa anyo ng himala, kundi sa katahimikan. Hindi sa anyo ng karangyaan,
kundi sa kahirapan. Hindi sa anyo ng tagumpay, kundi sa anyo ng krus. At kung tayo ay hindi handa, baka tulad ng mga tao noong panahon ni Juan Bautista, makaligtaan natin ang Diyos na dumaraan sa ating harapan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawag tayong magnilay. Paano tayo tumutugon sa mga palatandaan ng presensya ng Diyos? Nakikilala pa ba natin siya sa katahimikan ng panalangin? Sa luha ng isang kapwa na naghihirap? Sa ngiti ng isang batang busog sa pag-ibig? O masyado na tayong abala sa ating sariling mundo, kaya't hindi na natin siya matanaw? Ang tunay na pagkilala ay may kalakip na pagbubukas ng puso. Ito ay may kasamang pagtanggap kahit hindi pa natin lubos na nauunawaan. Si Maria sa araw ng kanyang pagdalaw kay Elizabeth ay kinilala bilang ina ng Panginoon. Hindi dahil siya ay nagpakitang gilas, kundi dahil si Elizabeth ay may puso ring bukas sa Espiritu. Ang pagkilala ay biyaya, at ang biyaya ay dumarating sa pusong handang makinig. Mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, sa gitna ng ating paghahanda, baka ang panawagan ng Diyos ay hindi lamang maghanda ka. Baka ito ay mas malalim. Kilalanin mo ako. At hindi lang ito pagkilala sa panglabas, kundi pagkilala sa kanyang kalooban, sa kanyang presensya sa ating kapwa, sa kanyang paanyaya sa pagbabago ng buhay. Kilalanin natin ang Diyos hindi lamang sa tagumpay, kundi sa kabiguan. Kilalanin natin siya hindi lamang sa tuwa, kundi maging sa luha. Kilalanin natin siya sa tinig ng mga propeta sa ating panahon, mga tinig ng katarungan, ng kapayapaan, at ng habag. Kilalanin natin siya sa katahimikan ng ating puso na nananabik sa kanyang pagdating. Magnilay tayo, magsuri tayo ng ating sarili. Saang bahagi ng ating buhay tayo tinatawag ng Diyos upang siya ay higit nating makilala, lalo na ngayong panahon ng Adbyento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, buksan mo ang aming puso upang ikaw ay aming makilala. Hindi lamang sa mga himala, kundi sa katahimikan. Hindi lamang sa karangyaan, kundi sa kahirapan. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Tulungan mo kaming maging handa, hindi lamang sa iyong pagdating, kundi sa bawat araw na nais mong makatagpo kami. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.